So, magsisimula na po tayo mga kapatid. Ang atin pong topic for this afternoon ay Mateo 5, chapter 5 po tayo. And ang title po ng topic natin ay Ang Mga Mapalad. Ito po. Okay, mag-uumpisa na po tayo sa verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagapagsunod niya. Verse 2, at nagsimula siyang mangaral, sinabi niya. Ito na po yung time na mga kapatid na nag-umpisa na pong mangaral ang ating Panginoong Hesukristo, na ito po yung kaparte po nung chapter 4 na natapik po natin last Monday na last Wednesday na itinapik po ni Ate Lynn, mga kapatid, na ito rin po yung karugtong niya, na ito na rin po yung isa na umpisa po ng pagtuturo po ng ating Panginoong Hesukristo, na ito nga po na marami pong sumusunod sa kanya, na maraming tao, at yun nga po umakyat po siya dito nga po sa bundok at naupo roon, at lumapit nga po sa kanya itong kanyang mga apostol, yung kanya po mga tagasunod, at yun nga po nagsimula siyang mangaral. At pagpapatuloy na po natin, sinabi niya, verse 3, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ang sinasabi po sa bersikulong ito, mga kapatid, ay ito po yung mga tao na inaamin nila na sila'y may pagkukulang, sila'y may mga pagkakamali, sila'y, alam niyo po, yung talagang humbleness nila na sinusuko sa Panginoon or sinusurrendered po, na talagang meron silang meron pa silang mga pagkukulang na hindi po nila nakikita sa kanilang mga sarili. Ngunit ito nga po, kinonvict po sila ng Panginoon upang isuko, i-open po ito sa Panginoon upang, yun nga po, malaman nila kung ano po yung mga dapat nilang isuko, kung ano man po yung mga dapat nilang sabihin sa Panginoon, dahil our God is a faithful God, na yun nga po, napapatawarin niya tayo. Kahit man po ano yung mga pagkukulang po na nagagawa natin, yung mga pagkukulang po na nasasabuhay natin na hindi po natin nalalaman, mga kapatid. Ito po yung sinasabi dito, na inaamin nga po nila, na nagkukulang sila sa Diyos. Kaya po, dahil nga po dito, makakasama sila sa kaharian ng Diyos. E nang pumasok po dito, babasahin ko po siya dito po sa Isaiah 66 verse 2. E ang book po na gagamitin ko na to is yung ESV po. Dito po siya sa verse 2. All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, and he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Yun nga po yung sinasabi natin kanina, yung humbleness, yung talagang hinumble niya yung sarili niya, na sinuko niya po sa Panginoon, inamin niya na may pagkukulang siya sa Diyos. Yun nga po, sinuko niya, sinorender niya ito. Contrite yun, contrite. Kuya? Contrite, hindi contrite. Okay, salamat. So, yun nga po, So, sinuko na nga po nila, Inamin po nila sa Diyos na sila po ay may pagkukulang sa Diyos. Kaya po, mapapabilang yung mga taong inaaming may pagkukulang sila sa Diyos. Mapapabilang po sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. And magpapatuloy naman po tayo dito po sa verse 4. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Ito po yung mga tao, mga kapatid, na sumusunod po sa Diyos, na yun nga po nakakaranas ng mga hardships sa buhay, yung talagang mga paghihirap sa paglakad nga po, lalo sa faith natin, sa walk natin sa Panginoon sa bawat araw, yung talagang iniiyak natin. Nilalapit natin sa Kanya lahat-lahat ng mga hinanakit natin. Pero 'di ba, sa kabila po nun, after nating iiyak sa Kanya, 'di ba, binibigyan niya po tayo ng peace,
mga kapatid. Ayun po yung binibigay na kaaliwan sa atin ng Diyos after po nating iiyak sa Kanya, i-open sa Kanya, sabihin sa Kanya ito ng buong puso. After po nun, di ba nararanasan po natin yung peace na akala natin, hindi natin mararanasan after nating umiyak. Pero hindi. Napakabuti po ng Diyos dahil binibigyan niya po tayo ng peace, pinapasaya niya po tayo after those tears na iniiyak natin. Binibigyan niya tayo ng joy sa ating mga puso. And yung po dito, sa verse po na ito, ay maano po natin to sa John 16, lang po mga kapatid. Sa John 16 verse 16, verse 20 po. Ito po. Lang po mga kapatid. Ito po. A little while. Lang po. Kita naman po, no? Verse 16. Verse 20 pala. Sorry. Verse 20. Wait lang po. Ito pala. Yun. Naka-highlight po pala siya. So, ito na po, babasahin ko po siya sa inyo. Ito po yung, ano po nun, sa key verse po nung ating topic. Doon po sa verse na yon sa Matthew 5. Ito po yung sinabi dito sa John 16 verse 20. Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. Ayun po yun mga kapatid, no? Na ito nga po sa mga paghihirap natin na dinaranas, lalong-lalo na nga po sa walk natin sa Panginoon at sa bawat araw nga po na paglakad at pagsunod natin sa kanyang salita, di ba? Talagang nararanasan natin yung mga paghihirap, umiiyak tayo araw-gabi. Kasi nga po, sobrang hirap talaga na akala natin dati, ganun-ganun lang yung paglakad sa Panginoon, ngunit ito yung mararanasan natin. Talagang magmo-mourn talaga tayo. Iiyak po talaga natin lahat. Kasi, yun nga po, no, doon rin po natin mas nahahumble yung sarili natin kasi inaamin natin sa Diyos na talagang, Lord, ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung ganito kasi sobrang hirap. Alam niyo po, yun yung gusto niyong sundin lahat pero nagkakamali ka, nadadapa ka. Nararanasan mo yung talagang divine sorrow, mga kapatid, na talagang nasasaktan tayo. Lalong-lalo na, di ba, pag nadadapa tayo, naiisip natin na, hala, nadapa akong, nasaktan ko na naman ng Diyos. Di ba, ganun po yun, mga kapatid. Amen. Amen po, Ate Lynn. For when I am weak, I am strong. Amen. Godly grip po. Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga po, di ba, lagi po nating isuko lang, iiyak lamang sa Diyos kung nakakaranas po na tayo ng ganito yung, ayun nga po, no? Naghihinagpis tayo dahil yun naman po, bibigyan po tayo ng joy ng ating Diyos, mga kapatid, after that tears. Amen. Ay, hindi pa po pala ako nabasa. Dito po siya sa... Hindi ko po pala nasama. Lang po. Nasa James chapter 4. Wait lang po. James chapter 4 verse 9. Napin ko lang po siya. Ayun. Kita ko na po. Kita naman po, no? Ito po yung sinabi dito sa James chapter 4 verse 9 na kaano rin po, connected rin po siya dito sa ating pong, dito po sa verse 4 nung Matthew 5 verse 9. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Ayun po yun, mga kapatid, na talagang ito po yung mararanasan natin when we start our walk in our Lord Jesus Christ. Mahirap po talaga yung walk. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga taong hindi daw mahirap yung paglakad sa Panginoon. Sobrang hirap. So, magpapatuloy na po tayo, mga kapatid. Verse 5 na po tayo. Yun po yun, yung mga napasaloob po dito sa verse 4 na sinasabi po sa atin ng Panginoon na aaliw niya tayo kahit po naghihinagpis tayo.
Dahil yun nga po, no, mapalad tayong mga naghihinagpis. Dahil bibigyan niya tayo ng kaaliwan at joy sa ating buhay. And pagpapatuloy na po natin, dito po sa verse 5, mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Ito nga daw po mga kapatid, mapalad daw po itong mga taong nagpapakumbaba sa kanilang mga sarili. At yun nga po, no, hindi nila tinataas yung kanilang mga sarili sa kahit anumang bagay, especially sa mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, na hindi nila tinataas ang kanilang mga sarili bagkos. Lagi pong Diyos ang kanilang tinataas, lagi pong Diyos ang kanilang binabanggit, binibigyan ng pasasalamat, hindi po ang kanilang mga sarili or kahit sino man. Diyos lamang po mga kapatid. Ang kanilang laging pinapasalamatan, tinataas, dinadakila, and yun nga po, no, na lagi nilang hinahambol ang kanilang mga sarili, lalong-lalo na sa mga pagpapasalamat ng mga tao. Katulad na lang po nun, 'di ba? Pag sa atin may nagpasalamat, may ginawa tayong kabutihan, 'di ba? Ipagpapakumbaba po natin yung ating mga sarili. Ngunit ibibigay po natin yung praise na yon, yung thank na yon sa itaas, which is sa atin pong Panginoon, na siya pong nagbigay po sa atin ng ganitong puso, ng mapagkumbabang puso, at ng mapagmahal na puso. And yun po mga kapatid, no, hindi po literal na mundo, yung mundo po na to ngayon ng bibigay niya sa atin. Ang mismong tinatukoy po dito, dahil mamanahin nila ang mundo, hindi po pala ngayon. Which is, ito po yung sinabi po dito sa Revelation 21, kung di po ako nagkakamali, na New Earth, which is New Jerusalem, mga kapatid. Ang bagong mundo po na gagawin ng Diyos kapag natapos na po lahat na-fulfilled na po lahat po ng mga nangyari po dito sa ating mundo. Ito po yung bibigay niya, which is new world, new heaven, and new earth. Yun nga po yun, yung ibibigay niya sa atin, new earth, ang New Jerusalem na nabanggit po sa Revelation 21, mga kapatid. Yun po yun. And yung connected verse po dito, nasa Psalm 37, verse, wait lang po, hanapin ko pong muli. Ito po, wait, nakita ko na. So, ito po yung sinasabi doon sa verse 11 po ng Psalm 37, na connected po dito sa verse ay sa ating pang topic. But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Which is yun nga po, no, yung mundong wala ng iyak, yung mundong wala ng pagod, yung mundong hindi na natin mararanasan yung mga paghihirap. Doon na po kasama natin yung ating Panginoon. Doon nga po sa bagong mundong iyon na kanya pong lilikain. Na ano yun nga po, no, siya na magsisilbi nating liwanag, siya na yung magsisilbi nating araw. Hindi na po natin mararanasan yung gabi doon. Bagkos liwanag na lamang po, wala nang dilim, wala nang kahit anuman po na kung dito po sa mundo, may anino tayo nakikita, doon po wala na. Dahil doon po sa lilikain ng Panginoon na bagong mundo ay wala nang kadiliman pa. Doon po ay pure rest, goodness, and talagang wala ng mga kahit ano pang nararanasan natin mga kasamaan dito sa mundong ito. Example na lang yung mga pumapasok sa isip natin na masama, yung mga binubulong sa atin ng kaaway ni Satan, 'di ba? Yan po yun, yung mga mawawala na. Kapag nandoon na po tayo sa piling po ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong mundo po na iyon na binabanggit po dito. Na sinabi po dito sa verse na ito, mga kapatid. And yun po, magpapatuloy na po tayo dito sa verse 6, mga kapatid. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Ito po mga kapatid, yung binabanggit po sa versikulong ito, na mapalad daw po yung mga tao na gutom
at uhaw sa righteousness po ng ating Panginoon, mga kapatid, na yun nga po, no, yung gawin nila, yung talagang sinisik nila na magawa yung kalooban po ng Panginoon sa bawat araw, yung talagang dinedenay po nila yung kanilang mga sarili, yung sinisik po talaga nila na lumakad sa kalooban o kabutihan po ng Panginoon na nakapaloob po sa kanyang salita na lagi po nating sinusunod at binabasa po sa bawat araw, na kaya nga po, no, sinabi nga rin po ng ating Panginoon na whoever wants to follow me, they must deny themselves. Yun din po yung inaano dito, binabanggit po dito na tutulungan po sila ng Diyos. Ito pa rin iyon. Kaya po, 'di ba? Kung mababasa po natin sa other books na lahat po na nagsisik ng righteousness ng Panginoon ay masasatisfied. Dahil, yun nga po, no, tutulungan sila, ipupuspusin po sila ng kalooban or talaga ng righteousness po ng Panginoon na ipasaloob po sa kanilang mga buhay at isabuhay po nila ito. Dahil matutupad po iyon sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos na ibinigay niya po sa atin, which is ayun nga po yung tumutulong po sa atin sa walk po natin ngayon, ang Holy Spirit na nagko-convict po sa atin kapag tayo po ay parang nalilito na or nawawala na sa tamang landas, which is yun nga po, no, sa righteousness po na iniwan po sa atin ng Panginoon na dapat po nating lakarin at isabuhay. At nabanggit nga rin po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Basahin po natin. Wait lang po, hanapin ko lang po siya. Na tinambi nga po dito, chapter 2, verse 22. Ito po, hanapin ko lang. Okay, nakita ko na. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Yun po yung sinabi dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, na iwasan na natin, umalis na tayo, iwan na natin. Lumayo na tayo sa mga bagay. Yun nga po, yung mga ginagawa nga po natin noon ng mga kasalanan, passions, mga desires, yung mga bagay po na hindi naman po makakatulong po sa walk natin sa Panginoon, di ba? Kaya nga po, ang sinabi nga po dito, di ba, tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon, which is yun nga po, yung righteousness ng Panginoon sa mga taong talagang sinisik or talagang ginugusto po na lumakad sa kagustuhan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Na siya pong lagi nga pong pinapaalala natin sa bawat isa na we must deny ourselves from the desires of our eyes, our flesh, and also the worldly desires that we want in this world na hindi naman po makakatulong sa ating walk. Yun po yung isa rin po sa punto rito sa verse po na ito, mga kapatid, na sinabi po sa atin ng Panginoon. At magpapatuloy na po tayo. Dito naman po tayo sa verse 7. Mapalad ang mga maawain dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Dito naman po, sinasabi po dito ng ating Panginoon na mapalad daw po itong mga tao na merciful sa bawat tao po na nakikita nila o nakakasalamuhan nila. Na yun nga daw po, no, kapag may nakita nga po tayo mga pulubi sa daanan, di ba? Naaawa po tayo, binibigyan po natin sila ng pagkain or kung ano man po na makakatulong sa kanila. Siyempre, hindi lamang po ito pagkain na physical, bagkos yun nga po, no, gusto rin po ng Panginoon na marinig din po nila yung salita nga rin po niya upang hindi lang po ito physical food na kanilang makakain, bagkos ito po yung mas makakatulong sa kanila na malaman po nila or malaman po nila kung ano yung kalooban po ng Diyos and kung ano po yung kagustuhan ng Diyos sa buhay po ng mga tao, mga kapatid. And ito naman po, isa rin po dito na sinasabi po sa atin yung mga mawiin, yung mga merciful po sa mga taong nakagawa po sa kanila ng pagkakasala. Parang isa rin po dito na pinapatawad rin po natin yung mga tao nga po, no, na mga nakagawa po ng pagkakasala sa atin, like forgive others how we forgive, how God forgive us. Isa rin po yun, mga kapatid, na mapapasalaw po rin natin dito nga po sa verse 7. And nabanggit nga rin po dito sa Matthew 18 verse 33. Nang po, babasahin po natin sa inyo.
verse 33. Ayun. Ito po yung sinabi dito, and should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you. And yun nga daw po no, yung fellow servant mga kapatid, yung maawiin tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Fellow servant po yung binanggit dito mga kapatid, dito nga po sa Matthew 18 verse 33, na kaawaan po natin yung mga taong nangangailangan po ng awa. Tulad na nga lang po, 'di ba? Yung nabanggit nga po natin kanina, yung mga yun nga po yung mga nakatira sa lansangan, yung mga kapatid po natin na nangangailangan. Yun po yun yung isa pong pinapasaloob po dito sa versikulong ito mga kapatid. And nabanggit nga rin po dito sa Matthew 25 verse 34 to 36. Medyo mahaba po ito pero babasahin ko po sa inyo dahil connected po ito sa atin pong topic. Lang po, hinahanap ko lang po siya. 34 to 36. Ayun, nahanap ko na. Ayun. Ito po yun mga kapatid. So, dito po tayo sa verse 34. Na sinabi nga po dito, no? Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verse 35. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked. Verse 36. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Yun po yun mga kapatid na sinasabi po sa atin ng Panginoon na yung pinaka-direkto po doon sa mga versikulong pong iyon na nabanggit ay kaawaan po natin yung mga tao pong yun nga po no, yung mga nangangailangan, yung mga, yun nga po, yung mga nabanggit kanina na nasa lansangan, yung mga tao po na nakakaranas ng mga persecutions, yung mga tao po na nakakaranas ng mga gutom, yung mga kapatiran po natin on other countries ngayon na nakakaranas nga po ng mga persecutions. Kung naano niya nga po yun no, sa online, yung Nigeria po ngayon ay nakakaranas po sila ng persecutions which is pinapatay po yung ating mga brothers and sisters po sa Nigeria, mga kapatid. Nangangailangan po sila ng prayers, nangangailangan po sila ng tulong natin mga kapatid. Dahil kapatid rin po natin sila sa Panginoon na nangangailangan po ng ating tulong. Hindi man po tulong physical, bagkos tulong po spiritual na kailangan po natin silang ipagdasal na ito rin po yung pinapanalangin nila or isa rin pong mensahe nila sa atin na kanila pong mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po 'di ba na binisita, binigyan, dinamitan. Ang binabanggit nga po ng Panginoon doon is kung ganito po tayo sa mga taong yun, yung mga kapatiran po natin, or sa mga tao pong nangangailangan po ng awa, is ang Panginoon po yung nagre-reflect doon sa ganun pong ginagawa natin mga kapatid. And yun po yung nabanggit po dito sa verse na ito, dito nga po sa Matthew 25 verse 34 to 36. And meron din po dito sa Hebrews 6 verse 10 na nabanggit. Wait lang po. Hanapin ko lang po siya. Ayun, nakita ko na po. And sinabi nga po, no, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. So yun po yun mga kapatid, yung pagsaserve nga rin po natin sa atin nga po mga kapatid na nangangailangan nga po. Tulad nga po na nabanggit nga po natin kanina, 'di ba? Sa mga kapatiran po natin na nakakaranas po ng mga paghihirap, mga persecutions. Yun po yun, yung nakapasaloob po dito sa verse na ito na bibigyan po tayo, mapalad po tayo dahil kakaawaan din po ng Diyos yung mga tao po na gumagawa nito. Sa kanila
pong mga kapatid sa Panginoon. Yun po yung pinakabinabanggit po dito sa verse na ito, mga kapatid. Sensya na po, muntikan na ako maiyak kanina. Kasi kung sa atin nga po, di ba, persecution lang online yung nararanasan natin. Kasi yung other country po, mga kapatid, talaga po pinapatay sila. Physical. Dahil po sa faith nila, sa pananampalataya nila sa Panginoon. What more pa po sa atin, persecutions natin, family online lang, di ba? Maging grateful pa rin po tayo kasi yun po, yung nararanasan natin, ganun lang. What more pa sa ibang follower ng Panginoon na talagang nararanasan yung mga paghihirap na hindi natin nararanasan. Kaya po, always be grateful sa bawat araw, lalo na sa kahit mahirap yung walk natin, tiisin lang natin, enjoy lang natin. Always remember na mas okay na mahirapan tayo for walking in righteousness of the Lord. Kesa naman mamuhay tayo sa mundong ito na yes, wala nga paghihirap na mararanasan like what we are doing, pero grabe naman yung paghihirap and spiritual na mararanasan nila when the Lord comes, mga kapatid. Kaya mas piliin na natin na mamuhay sa righteousness ng Panginoon at mamuhay po sa kagustuhan na naaayon sa Panginoon kesa naman mabuhay tayo sa mundong ito na walang Diyos at mamamatay lamang tayo on spiritual. Mga kapatid, mamili na po tayo habang maaga pa kung Diyos ba o mundo. Mga kapatid, we need to choose. Yun lamang po yun na po natin dito sa verse 7 po ng Matthew 5. And magpapatuloy na po tayo sa verse 8. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Yun daw po mga kapatid, mapalad daw po yung mga tao na merong malinis na puso or pure na puso, mga kapatid, dahil makikita daw po nila ang Diyos. Isa rin po dito mga kapatid na nararanasan yung ganito nga po, yung mga tao na may bukal na puso na nakakakita po ng mga visions and dreams na nakikita po nila ang Panginoon dahil meron po silang bukal or tunay na puso, mga kapatid, na yun nga po na nagpapakita sila kanila ang Panginoon on visions, on dreams, and also ito rin po na in the end of this life na they are blessed because when they are died, makikita po nila ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po, lagi po nating panatilihing malinis ang ating mga puso, wala pong hatred, wala pong unforgiveness sa kahit sino man po na nakagawa sa atin ng pagkakasala. Bagkus mas piliin po nating magpatawad, lagi na magpatawad, mga kapatid. Kahit po masakit, yes, masakit. Kasi hindi naman po basta-basta maaalis yung sakit sa pagpapatawad. Ngunit yun nga po, no, gusto ng Panginoon na i-release po natin yung forgiveness sa mga tao, mga kapatid. How He forgive us even though we are a sinner, a great sinner, mga kapatid, na kahit sobrang dami nating nagawang pagkakasala, di ba? He still forgive us. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. He gave us everyday chances na magbago. He gave us everyday na isuko yung ating mga buhay sa Kanya at sundin yung Kanyang kalooban. Nakatulad na lamang din po ng lagi niyang ginagawa sa atin na binibigyan niya po tayo sa bawat araw ng buhay na meron po tayo ngayon, na hininga po na meron tayo ngayon upang kilalanin siya. Yun nga po, no, upang ipalinis ang ating mga puso na maging banal at bukal. Excuse me po. At maayos po sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid. Yun po yung pinakabinabanggit po sa verse na ito. And sinabi nga rin po dito sa Hebrews 12 verse 14. Po, mga kapatid. Verse 14. Ayun. Ito po yung sinabi dito. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Yun po yun, mga kapatid, no? Kapag hindi nga po pure or malinis yung ating mga puso, hindi po natin makikita ang ating pong Panginoon.
Even though kapag siya po'y nagbalik, hindi po natin siya makakasama or hindi po natin siya makakapiling kung tayo po'y mananatiling namumuhay sa pagkakasala. Kaya po mas piliin na natin na mamuhay sa kagustuhan na naayon ng Diyos kahit po mahirap. Dahil eternal life naman po yung matatamasa natin in the end of the day. Kaya po always choose righteousness, mga kapatid. So yun po yun. So pagpapatuloy na po natin, dito na po tayo sa verse. Anong verse na po tayo? Verse 9 na po tayo, mga kapatid. Ito po yung sinabi dito sa verse 9. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Sinabi naman po dito, mapalad daw po yung mga taong lagi pong sinasapumuhay ay peace lamang. Yung mga peacemakers, kumbaga mga kapatid, na instead na, for example, may gulo or may mga pagtatalo nga po na nangyayari, bagkos sila po yung nag-i-start na magkaroon po ng peace ng isang bagay or isang situation, katulad na nga lang po, 'di ba? Nang yun po, lalo nga sa nasa mundong ito na napakagulo, tayo po yung tinawag ng Diyos na kanyang mga lingkod, na kanyang mga anak, na bilang isang peacemaker na magtataguyod ng peace, maglalayag ng peace, lalo na po sa mundong ito na wala pong peace, mga kapatid. He called us a peacemakers, mga kapatid, na tayo po yung magiging light of this world as a peacemaker, na sa lahat po ng mga, yun nga po, no, sa mundong punong-puno ng kasamaan, tayo po yung magiging peacemaker, maglalahad ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Katulad na nga lang rin po, 'di ba, ng ginagawa natin sa bawat araw, na even though pinapersecute tayo ng ating mga magulang or ng ating family or even friends, online friends natin na dati nating nakasama ngayon, 'di ba? We are still chose peace. Yun po yung pinakabinabanggit po dito sa verse po na ito, and sinabi rin po dito sa James chapter 3 verse 18. Lang po, hanapin ko lang po siya. Ayun. And sinabi nga po dito, and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ayun po yun, mga kapatid, no, na harvest of righteousness, kung yun nga po, no, yung nabubuhay, yung talagang inaano po yung righteousness po ng Panginoon. Ito po yung matatamasa nila. Peace. Peace po yung binibigay nila sa Panginoon, mga kapatid. Ang binilalahad po sa kanila sa bawat araw ng ating Panginoon. And yun po, no, sinabi nga rin po ni Ate Lynn, dito nga po sa comment, tama po yung sinabi niya, na not engaging to arguments and debates or divisions, but promote peace. Ano po to? Ano po yung sinabi dyan? Wait lang po. Di ko mabasa yung comment dahil po sa stand po ng phone. Pabasa nga po. Not engaging to argument or division, but promote Ayun, unity in Christ Jesus. Amen. Amen po, mga kapatid. Ayan po yung pinaka ginagawa natin, no? Lalo nga po sa ating nga po mga paglalahad nga po ng salita ng Panginoon. This is not an argument, or hindi po dapat tayo makipagtalo sa mga tao, because we are engaging love, peace, and also mercy sa lahat po ng tao, lalong-lalo na po sa mga nakakasalamuha po natin sa bawat araw, lalo na nga po dito sa atin mga pong ginagawang gawain, nga po na paglalahad po ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo nandito for debates. Nandito po tayo upang ilahad yung pagmamahal at yung katotohanan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung pinakanilalahad dito. And sinabi naman din po sa Romans 8 verse 14. Basahin ko rin po sa inyo para po mas malinaw sa mga hindi po nalinawan. Okay, hinahanap ko lang po. Okay, nakita ko na po siya. And sinabi po dito, ay wait, nagba-blur siya.
Ayun. And sinabi po dito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Yun po yun mga kapatid, na kapag ikaw ay merong Espiritu ng Diyos, ikaw po, yun po yung sinabi po dito na tatawagin kang anak ng Diyos. Kung meron nga po tayong, 'di ba, Espiritu ng Diyos, at yun nga po no, kapayapaan yung lagi nating isinapairal sa bawat araw, mga kapatid, lalong-lalo na po sa gawain po na ito na ginagawa po natin, tayo po ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya po sinabi itong dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Nawa po ito'y maging malinaw na po sa inyo, mga kapatid, yung nilalahad po ng bersikulong ito. At magpapatuloy na po tayo sa verse 10. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ito na po yun mga kapatid, no, na mapalad daw po. Blessed tayong mga inuusig dahil sa ating paglakad nga po sa ating Panginoong Jesucristo, na sa paggawa po natin ng kalooban ng Diyos, ay tayo po ay mas binibless pa ng Diyos. Even though na inuusig tayo ng kahit sino pa man na nasa paligid natin, social media, online, our friends, family, or kung sino pa man yan, be thankful because we are walking in a righteousness. Nasa atin mismo, nakapaloob. Kung ano man yung ginawa noon sa ating Panginoon, di ba, pinersecute siya sa paglalahad ng katotohanan, sa paglalahad ng pagmamahal, di ba? Yun nga po yung pagre-rebuke sa mga kamalian na ginagawa ng mga tao, na ginagawa rin po natin ngayon, lalong-lalo na kung hindi naman po ito nakapasaloob sa salita nga po ng ating Panginoong Jesucristo, which is not condemned. Hindi po tayo nang ko-condemn. Bagkos nagre-rebuke po tayo kung alam po natin, nakikita po natin na ito po'y talagang mali na or out of the line na po sa salita po, contradict na sa salita nga po ng ating Panginoon. And nasabi nga rin po ito sa John, kung di po ako nagkakamali, nasabi po rin to sa John, yung sinabi po doon, John 7 po ba yun, kung di po ako nagkakamali, na for they persecute you, hindi na po tayo dapat pang manibago kung ang mundo po ay hinihate tayo ngayon, lalo na po sa pagsunod natin sa Panginoon. Yun na po yung sinabi sa atin doon ng Panginoon, mga kapatid. Dahil siya nga po, di ba, hinate ng mundong ito, tayo rin po ay i-hate ng mga tao po sa mundong ito, mga kapatid. And sinabi naman po dito sa 2 Timothy po ulit tayo. Sinabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, na if we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also deny us. Yun po yun mga kapatid. Kaya po yung mga persecutions po, ayon, John 15, thank you po Ate Lynn, praise God. Yun nga po no, na sinabi nga po 'di ba na endure. Hayaan lamang po natin mga kapatid. Yung mga nararanasan natin mga pag-uusig ngayon. Hayaan lang po natin yan dahil pansamantala lamang po yan. Ang isipin po natin yung eternal life po na matatamasa natin sa pagbabalik po ng ating Panginoon, sa paglakad nga po natin sa Kanya, 'di ba? Yun na po yung isipin natin sa Kanya. Huwag na po nating isipin yung mga sinasabi ng iba. Because always rejoice and be happy for the persecutions that you have been facing right now. Kasi eternal life yung matatamasa mo, kapatid. And sinabi nga rin po dito sa James chapter 5 verse 11. Balik po tayo muli sa James.